Pagkatapos ko siyang kupkupin, bigyan ng hanap buhay, ito ang igaganti niya sa akin? Aakitin niya si Darlene behind my back? Lumayas ka sa resort ko! Ayoko naman kitang pagmumukha mo, sige! Jerome, akong bahala. Hindi ka aalis. Ayokong malayo sa akin si Jerome. Parang imposible naman kasing hinihingi mo. Tandaan mo, malaki ang utang na loob mo sa akin. Hindi aksidente na mabuking kayo. Pinlano yon ni Marilyn. Kasalanan mo lahat ng to! Dahil sinira mo yung relationship namin. To para kay Jerome! Nay, tawarin niyo po ako kung umalis ako agad nang hindi nagpapaalam. Gusto ko nang magkaroon ng katahimikan dito sa resort. Anak, huwag kang mag-alala. Wala nang mananakit sa'yo. Uuwi na kita. Kalimutan na po natin lahat. Alam niyo po ba, mahal na mahal ko kayo. Mas mahal kita, anak. Lloyda, nakita mo ba si Marilyn? Ma'am, sinundo na po siya ng nanay niya. Umuwi na po sa kanila. Mabuti naman, marunong din pala siyang mahiya. Alam mo, kasalanan mo yan eh, kung bakit umalis si Marilyn. Di ba magkaibigan kayo? Bakit mo ba tinatrato ng ganyan yung kaibigan mo? Akala ko rin kaibigan ko siya. Until nalaman ko kung ano talaga yung ugaling niya. You know what? Friend or not, hindi mo pa rin dapat pagsalitaan ng ganyan si Marilyn. Kung ano man ang problema mo sa love life mo, huwag mo isisi sa kanya. Kasi kasalanan mo eh. Kung bakit magalaw buhay mo. Siyempre, hindi niya kasalanan. Kasalanan mo eh. Simula bata pa lang ako, lagi mo na akong kinokontra. Hindi ko nga nararamdaman na mahal mo ko eh. Buti nga may mas pakailam ka pa sa assistant mo kaysa sa sarili mong anak. Siguro nga, mas gusto mo pa siya maging anak kaysa sa akin. Eh kung sabihin ko sa'yo, oo. Eh kung sabihin ko sa'yo na kung pwede lang sana akong mamili kung sino magiging anak ko, kung ikaw o si Marilyn, si Marilyn ang pipiliin ko. Alam mo kung bakit? Kasi mas karapat dapat siya sa atensyon at pagmamahal ko kaysa sa'yo. Grabe ka. Okay na po ako. Mama Josie, maraming salamat po pala sa pagbantay niyo kay nanay nang wala ako, ah. Sus! Ito naman mula yun, no? Kayo ng nanay mo, pamilya na kayo sa akin. Tsaka yung nanay mo? Nako! Gabi-gabi umiiyak yan! Palibasa hindi sanay matulog nang walang katabi. Oy, Josie ha! Ikaw ha! Binubuking mo na naman ako sa anak ko. Pero, Nay, alam niyo kahit gaano kalambot yung kama ko sa resort, wala pa rin papantay siyempre kapag katabi ko kayo. Kaya kahit na anong mangyari, kahit na mag-away pa tayo, awayin niyo na naman ako, hindi na ako alis dito sa bahay natin. Tama yan. Huwag mong iniiwan si nanay. Pero teka lang ha. Titignan ko lang yung sinaing ko. Ikaw ha? Ikaw ha? Marsha? Kwento sa akin ng nanay mo. Pinaalis daw si Jerome dun sa resort. Oo nga po, Mama Josie eh. Kahit hindi galit sa akin si Jerome at hindi niya ako sinisisi dun sa nangyari sa kanila, nagigilty pa rin ako eh. Kasi kung kailan nila ako kailangan, doon ako wala. Kamusta na kaya siya, no? Naga, Jerome? Kung ayos lang sa kwarto mo. Oy. Oo, chef. Oh, ba't ka parang kalalim na iniisip mo? Inisip ko lang ko kasi si Darlene eh. Umalis ako ng resort na hindi man lang nagpapaalam sa kanya. Chef, baka naman may balita kayo. Alay, hindi ko napansin kanina. Pero may sinabi si Lloyda eh. Pinababantayan daw lahat ng kilos at gawin niya doon sa mga katulong. Ako siya, maiwan mo na kita. Sige. Hello, Darlene? Jerome, ayoko na dito. Sakal na ako sa pamilya ko. Umiiyak ka ba? Ano nangyari dyan? Jerome, ayoko na sa pamilya ko. Si Mami hindi naman talaga ako mahal. Tapos si Lola wala na siyang ibang ginawa kundi kulitin ako makipag-break sa'yo. And si Dad, I hate him. Galit na galit ako sa kanya dahil sa ginawa niya sa'yo. Jerome, sawa na ako sa kanila. Hindi naman ako nababagay dito eh. Teka. Darlene, huminahon ka. Hindi kita maintindihan. Jerome, ikaw lang naman yung gusto kong makasama. Jerome, hindi ko kaya nang wala ka sa tabi ko. Kung alam mo lang, Darlene, hindi ko rin kayang mawala sa'yo. Ayoko ng ganito, Darlene. Talaga?
Then prove it. I need you to do something for me. Sino yan? Uy! Ay, Ano ka? Chef Andy po. Oh. Si Jerome po ba nandyan sa loob? Ay, andin eh. Ay, pasok at may kausap na tayo si Darlene nata eh. Ay, Pasok. sige po. Jerome! Sandali, pasok din. Jerome! So nakipag-break ka na sa kanya? Hindi, no? Tsaka bakit mo naman iisipin yun? Kami ni Jerome para sa isa't isa. Hindi kami mapaghihiwalay. Not by my lola, definitely not by Marilyn, not by anyone. So ano ng plano mo ngayon sa relasyon yung dalawa? Lalo na ngayon, wala si Jerome sa tabi mo. Darlene, marami akong kilala na may long-distance relationship. At ngayon, hiwalay na rin sila. Who said anything about long distance? Hey, Chef. Marilyn, pasensya ka na. Pinaghintay kita ng matagal. Tumawag kasi si Darlene eh. Umiiyak. Bakit? Ano nangyari? Kaaway na naman sila siguro ng mami niya. Parang may ideya ako kung bakit. Nakita kasi kami ni Ma'am Giselle na nag-aaway ni Darlene. Sinisisi ako ni Darlene kasi dahil doon sa napalagas ka sa resort. Kung mag-alala, Marilyn, napaliwanag ko na kay Darlene. Sabi ko, di kanya dapat sinisisi sa nangyari. Salamat, Jerome, sa pag-iintindi mo sa nararamdaman ko, ah. Pero pakiramdam ko kasi talaga, habang tumatagal, ang dami na namin napapag-awayan ni Darlene. Tapos eto, nag-aaway na naman sila mag-ina dahil sa akin. Marilyn, huwag mo nasisihin yung sarili mo. Hindi lang naman yung mami ni Darlene ang kaaway niya ngayon eh. Sama mo na si Sir Siggy tsaka yung lola niya. Hirap na si Darlene sa mga nangyayari sa kanya sa kanila. Tapos ako ito, walang magawa para damayan siya. Alam kong makakayanin ni Darlene to. Kailangan lang niyang tatagan yung loob niya. Hindi, Marilyn eh. Kung narinig mo lang yung boses ni Darlene kanina, hirap na siya. Kailangan ko ng kumilos. Kailangan ko siyang tulungan. Ano namang klaseng tulong? Nakapag-desisyon na kaming dalawa ni Darlene. Tatana na kami. Ano? Magkatana kayo ni Darlene? Sisiraan na ba kayo ng bait? Marilyn, yun na lang yung naiisip kong paraan para magkasama kaming dalawa. Alam ko mahirap intindihin, pero pag mahal mo yung isang tao, alam mo yung pakiramdam na hindi mo kaya na hindi siya nakikita. Hindi ka mapakali pag hindi mo siya makasama. Naintindihan mo ba ako, Marilyn? Hindi pa kayo nagpapadalos-dalos sa desisyon nyo? Malaking bagay yung gusto nyong mangyari. Anong gagawin nyo? Sa kayo titira? Papakasal ba kayo? Hindi ko pa alam. Hindi pa namin napag-uusapan. Pero hindi naman permanente. Gusto lang namin magpalamig. Gusto lang namin makalayo-layo sa gulo. Pero Jerome, hindi solusyon tong pagtatanan nyo. Mas lalaki lang yung gulo. Umaasa lang kami, Marilyn. Umaasa lang kami ni Darlene na kung mawawala siya, marirealize ng pamilya niya na seryoso kami sa relasyon namin, na mahal namin ang isa't isa. Sa tingin ko, Jerome, hindi eh. Mas lalo sila magagalit sa inyo. Sa'yo. Marami naman dyan ibang paraan, pero hindi ito, hindi ang pagtatanan. Marilyn, nakauo na ako kay Darlene. Hindi na ako pwedeng umatras. Ito yung gusto niya. Eh, ikaw? Ito ba yung gusto mo? Seryoso ka? Magtatanan kayo ni Jerome? Sawang-sawa na ako sa buhay ko. Tsaka hindi ko kaya tumira dito sa bahay na to kasama ang mami ko. Kung ayaw niya ako maging anak, pues ayoko rin siya maging nanay. And you think that is the best solution to your problem? It's like hitting two birds with one stone. Mapapalayo ako sa mami ko at makakasama ko ang boyfriend ko.
no matter how romantic your plan sounds, I still have doubts. I mean, si Jerome yung pinag-uusapan natin dito. Saan siya kukuha ng pera para buhayin ka? Darlene, he's just a chef. And I'm pretty sure he doesn't have a trust fund. Well, I do. I have my own savings. Money is not an issue. Hindi mo naman naisip na pwedeng ipablock ng lola mo mga cards mo. I'm just being practical, Darlene. Ako nang bahala dito. Pwede ba, huwag mo na akong kontrahin. Magtatanan kami ni Jerome, and that's final. Nakakaloka! Ang bata-bata pa ni Jerome tsaka ni Darlene para magtanan, ha? Yun nga po yung pinapaintindi ko kay Jerome. Saka masama talaga yung kutob ko dun sa plano nila eh. Mama Josie, paano kaya kung sabihin ko kay Mama Aida? Siguro doon makikinig si Jerome. Naku, Marilyn, huwag kang padalos-dalos, ha? Tsaka di ba sinabi sa'yo ni Jerome, sikreto yan? Hello, tanan nga, sikreto. Pero Mama Josie, kailangan kong pigilan silang dalawa. Ay, pipigilan mo ba dahil ayaw mo silang mapahamak? O pipigilan mo dahil ayaw mo silang magkatuluyan? Ikaw, ha? Style mo, bulok. O, bakit hindi ka makasagot ngayon? O, di ba? Tama ang hinala ko. Kaya ka nagkakaganyan kasi type mo pa rin si Jerome. Pareho po. Oo, gusto ko pa rin si Jerome. Pero mas nag-aalala ako kay Darlene. Kahit galit siya sa akin, kaibigan ko pa rin naman siya eh. Naku, Marilyn. Naku. Kukwestiyonin pa ng ibang tao yung mga motibo mo dyan. Oo, sigurado ako malalagyan ng ibang kulay. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang makialam. May punto kayo, Mama Josie. Napahamak na sila ng minsan ang dahil sa akin. Ayoko na mangyari ulit yun. Kung sana noon pa lang, lumayo na ako sa kanilang dalawa, baka siguro hindi kami nag-away ni Darlene. Baka siguro hindi natanggal sa trabaho si Jerome. Ano ba yan? Ganitong balita mga abutan ko. Bakit ka pumayag na umalis dito si Jerome? Siya ang may gusto nun. Desisyon niya yun na lumayo na lang dito sa resort. At saka isa pa maigi na rin yun. Para malayo siya kay na Tita Charito tsaka kay Ziggy. Nang di na siya apihin. At isa pa, mas malaki ang oportunidad na umasenso siya pag malayo siya rito sa resort. Mas meron siyang potential kung naandito siya. Akala ko mapapabuti ang buhay ni Jerome dahil kasama ka niya. Kamali ako. Ginawa ko naman lahat ah. Pero nangyari na yung nangyari. Wala na akong magagawa doon. Gamitin mo utak mo! Kasalanan mo ang lahat ng to! Paano magtututo si Jerome na lumabas sa mga parabunit kung ikaw mismo hindi mo kaya paglaban yung karapatan mo? Sinabihan na kita dati pa yan eh! Taong-taongan ka pa rin! Hindi totoo yan, Rudy. Naman ang ginusto mo, ginawa ko ah. Pinaglaban ko naman kayo, di ba? Utusan ka! Hanggang ngayon, mababa ang tingin nila kay Jerome dahil mababa rin ang tingin nila sa'yo. Hindi ka makaintindi ah. Oh, Jerome, kamusta yung ina-apply mong trabaho? Chef, nakalimang hotel na ako pero wala kang tumatanggap sa akin eh. Ano? Kompleto ba mga papeles mo? Ito, chef, lahat. At ang requirements. Uy, hindi ka binigyan kita ng recommendation ko? Pinasa ko rin yun, chef. Ano nangyari? Ewan ko ba, parang nag-usap-usap yata itong mga hotel na to na wag akong tanggapin eh. Jerome, ngumiti ka kasi. Hindi ko kami, pag ina-interview ka, dapat naka-smile. Tingnan ko nga, ikaw ngayon mag-smile. Hala, paano ako matatanggap niyan? Oh, thank you, kumpare.
talagang maasahan ka. Thank you so much. Mama, sino yan? It's Philip from the Hotel and Resorts Association of the Philippines. Pina-blacklist ko si Jerome. From now on, wala na siyang mapapasukan kahit saang kumpanya. Mabuti naman nang mawala na siya ng kumpiyansa sa sarili niya. Sana naman tuloy na niyang layuan si Darlene pagkatapos ito. I'll do all my best. Talaga? O, di bale, marami ka pang ibang hotel na makikita dyan. Naku, ikaw pa. Alam mo, para sa akin, anak, ikaw ang pinakamagaling na chef. Salamat po, Nay. Sige po. Tatawag na lang po ako ulit sa inyo. O, sige, mag-ingat ka, ha? Aida, kamusta na si Jerome? Hindi maganda. 3 hotel na yung nagre-reject sa kanya, eh. Narinig kong may kausap si Mama. Pina-blacklist nila si Jerome sa mga hotel kaya wala talaga siya makukuha ng trabaho. Napakawalang iya talaga nila. Wala na nga dito yung anak ko, hindi pa nila tinitigilang guluhin. Eh kung ganito rin pala yung mangyayari sa aming mag-ina, eh mabuti pa guluhin ko na rin yung buhay niyong lahat. Aida, kumalma ka muna. Giselle, hindi ako kakalma hanggat ginugulo nila yung buhay ng anak ko. Tingnan natin kung hindi magulo ang buhay ni Tita Charito kapag nalaman niya na ang tunay niyang apo ay si Marilyn. Ano? Ay, di naman. Wala naman akong ginagawa kong masama sa'yo. Bakit pati ako matadamay? Nandito ako para tumulong sa'yo. Ibigay mo tong perang to kay Jerome. Sabihin mo sa kanya, magtayo siya ng sarili niyang negosyo. Kakampi ako, Aida. Hindi ako kaaway. Hindi mo ako kalaban. Tutulong ako sa paraang kaya ko. Tago mo lang yung sikreto ko, please. Huwag kang umasang magpapasalamat ako sa'yo, Giselle. Dahil kulang pa to sa mga ginawa ko para sa inyo. Sabihin mo kay Tita Charito, tigilan niya ang anak ko. Dahil oras na marinig ko na may ginagawa sila laban kay Jerome, hindi ako magdadalawang isip. Ibubunyag ko ang sikreto mo. Tuloy po. Tawagin ko na po si Jerome po. Salamat. Jerome! Nanay mo andito. Sige, sige. Nay! Jerome, sa Maynila ito ah. Dito mo ba balak magtrabaho? Oo, Nay. Naisip ko kasi na magpakalayo-layo muna. Bagong lugar. Bagong mga tao. Siguro mas madali ako makakahanap ng trabaho kung walang nakakakilala sa akin. Ayoko, Jerome. Ayoko. Dito ka lang. Kung nahihirapan ka maghanap ng trabaho, ba't hindi na lang magtayo ka ng sarili mong restaurant? Ayoko magkalayo tayo, anak. Dito ka lang. Nay, saan naman ako hahanap ng kapital? Wala naman akong pera. Kaya ako napunta dito. May bibigay ako sa'yo. Para sa'yo yan, anak. Ano mo to? Inipon ko yan mula nung bata ka pa. Para sa'yo talaga yan. Nay, masyadong malaki. Hindi ko matatanggap yan. Itago mo yan. Huwag ka na mahiya sa akin. Alam mo, nagtitiwala ako sa kakayahan mo. Alam ko na magiging successful kang negosyante. Para sa'yo yan. Salamat po, Nay. Tatanggapin ko po ito bilang utang. Pag nakabawi-bawi ho ka, babayaran ko rin kayo. Sige, next. O anak, parang matamlay ka ata. Hindi mo ba gusto yung ulam? Gusto mo kuha ko ng iba? Ay, hindi po, Nay. Namiss ko nga po itong luto niyo eh. Eh, bakit parang may bumabagabag sa'yo? Iniisip mo rin ba yung pag-aaway niyo ni Darlene?
Alam mo anak, nasaksihan ko yung pagiging magkaibigan niyo. Sayang naman yung napakatagal niyong pinagsamahan kung mapupunta lang sa wala. Sinubukan ko naman po talaga magpaliwanag sa kanya pero ayaw naman po niya ako pakinggan. Alam mo anak, kung meron man akong natutunan sa pagkakatampuhan natin, eh yun yung suyuin mo ang isang tao, lalo na kung importante siya sa'yo. Huwag kang titigil. Kasi alam mo anak, yung pride, hindi naman nakakalason yun eh. Kaya hindi ka rin mamamatay kung lulunukin mo. Nakakita nga. Pare, ang laking pera nito ah. Chong, kahit hindi ka na magtrabaho ng isang taon, buhay na kayong Darlene dito. Oh. Pinagkatiwala sa akin to ni Nay Aida. Hindi ko pwedeng basta-basta waldasin, no eh. May ipon pa naman ako eh, yun muna yung gagamitin ko. Teka. Bukas na yun, di ba? Ba't hanggang ngayon hindi pa rin kita nakitang nag-iimpake? Uy, totoo, tatalo pa rin sa isip ko kung dapat ko pa bang ituloy yung plano namin ni Darlene. Gusto ko siyang makasama, pero ano eh, yung... Pero ano, nung pumipigil sa'yo? Meron na akong kapital para magsimula ako ng sarili kong negosyo. Meron na akong pagkakataong patunayan ng sarili ko. Gawa ng sariling pangalan. Ito na yung break ko, Noy. Chong, payong kaibigan lang ah. Pwede ka namang gumawa ng negosyo kahit nasan ka eh. Pero, kung nagdadalawang isip ka pa rin sa pagtatanan niyo ni Darlene, parang mabuting wag mo na muna ituloy. Hindi ko pwedeng gawin yan. Maasa sa akin si Darlene. Hindi ko siya pwedeng biguin. Yeah. Hirap yan, ha? May isang araw ka pa naman. Pag-isipan mo munang mabuti yung desisyon mo. Huwag ka nga mag-deny, Ziggy. Narinig ko kayo nag-uusap ni Mama. Pina-blacklist niyo si Jerome sa mga hotel. Ano ba naman kayo? Wala namang mali sa ginawa namin eh. Tsaka nararapat lang na paruso yung kay Jerome. Pwede ba hayaan niyo na yung bata? Bakit ba lagi mo kinakampihan yung lalaking yun? Gusto mo ba talaga magkatuloy sila ni Darlene? Wala akong pakialam kung sino makatuloy ni Darlene. Nasa tamang edad na siya, Ziggy. Pwede na siyang pumili para sa sarili niya. At kung talagang nagmamahalan yung dalawa, sino kayo para humadlang? Akala lang ni Darlene, mahal niyang lalaking yun. Hindi sila magkalibel. Pinalaki natin si Darlene na sanay sa luho. Luho na kailanman hindi kayang ibigay ng mahirap na Jerome na yun. Magiging miserable lang ang buhay ni Darlene sa lalaking yun. Ma'am Giselle, pasensya na po. Hindi ko naman po sinasadya na marinig yung usapan niyo ni Sir Ziggy. Okay lang yun, Marilyn. Ano sa palagay mo? Ano ba tingin mo sa relasyon ni Jerome at saka ni Darlene? Nasaksihan ko po yung relasyon nilang dalawa. Nakita ko po na masayang-masaya si Darlene kapag kasama si Jerome. At si Jerome naman po, alam ko mabuting tao siya. Alam ko hindi niya sasaktan si Darlene. Pero may punto ho si Sir Ziggy. Laking mayaman si Darlene. Baka hindi niya kayanin yung buhay niya kasama si Jerome. Kaya lalo po akong kinakabahan kasi alam ko po yung plano nila. Plano? Anong plano ni Jerome at saka ni Darlene, Marilyn? Pipiliin mong mabuti kung sino ba talaga ang kakampihan mo. Dahil kapag nagkamali ka ng pagpili, kahit asawa ka ni Ziggy, hindi ako magkakamaling sirain ka. Sana patawarin mo na ako. Sana magkaayos na tayo bago pa man kayo umalis ni Jerome. Bakit? Anong alam mo sa amin ni Jerome? Nasabi na sa akin ni Jerome yung plano na balak niyo magtanan. Ano kang gagawin ko? Alam mo, tumayo lang ako dito at hintayin natin na tuloy nga nila yung plano nila. Hindi naman pwedeng ganun. Bilang kaibigan niyo,
dapat maging masaya ako, di ba? Kung ano yung nakakapagpasaya sa inyo. Salamat sa pag-unawa, Marilyn. Namimiss kita. Kung hindi ka sigurado, okay lang. Ayoko namang ituloy itong plano natin ng nag-aalinlangan ka eh. Nakapag-desisyon na ako. Ay, si Jerome, pati si Darlene magtatanan daw.